sa'yo ngayon. Miguel! Benny, dahil I wish I could say I'm sorry, but I'm not. Tatay, gumagalaw po yung Ate Tonet. May sasabihin. Kaya huwag ka na magsalita. Hihingi ako ng tulong. Siya din. Hindi siya. Ate Tonet, gumising ka! Gumising mo ko! Damo ka! Meron doon aksidente. Patay na ata. Atoy! Tol, na-aksidente si Tonet. Siya yung sinakay namin sa ambulansya. Ito niya! Ito yung kapatid ko! Ito niyo! Ito niyo! Chay, hindi na kinuha ni Tonet. Emerson, wala na siya. Hindi siya pwedeng mamatay! Hindi siya pwedeng mamatay, manak! Hindi siya pwedeng mamatay, manak! Kasama ko lang yung kapatid ko! Andirito na siya kayo! Wala na. Emerson. Confirm. Patay si Tonet. Pwede ka nang huminga. Huwag ka nang mag-alala. Okay? I'll see you at home. Ay! Ba't ka namabangga? Bulag ka ba? Ikaw ang bumangga sa akin, iho. Pamilyar ka, ha? Kilala kita. Red Regalia. Ikaw yung maangas na tinutukan ng baril si Atoy. Wala rin naman. Ano? Sasapakin mo ko? Matandang babae lang kaya mo? Subukan mo. Tapos na kay Kuya Ato. Ate Ami, makakasurvive po ba si Ate Tonet? Nag-aalala po kasi ako eh. Kung hawak ko po siya, pumikit po siya at hindi na po siya nagising. Baka naman napagod lang si Tonet nung mga oras na yun. Pero nasa ospital naman na siya ngayon eh. Hindi naman siya papabayaan dun. Baka nga bukas, pwede na tayong dumalaw sa kanya eh. Hi. Mami, Anak. Binanggit ni Ato yung nangyari. Kamusta na si Tonet? Ito, malalaman ko pa lang. Hello, Manang Sita. Kamusta po si Tonet? Okay na po ba siya? Sige po. Opo, man. Ako na pong bahala. Salamat. Ate Ami, ano pong sabi ni Manang Sita? Pwede na po ba natin dalawan si Ate Tonet? Biyang, huwag na muna yan yung isipin mo. Ang isipin mo, masaya si Ate Tonet kasi hindi mo siya iniwan mag-isa. Tsaka na love ka niya. Pero, Ate Ami, alam ko na po yan. At saka po,
Hindi niyo po sinasagot yung tanong ko. Kaya nahirapan kasi yung mga doktor na gamutin yung mga sugat ni Ate Tonet. Hindi na kinaya ng katawan niya eh. Hindi na natin siya makakasama. Wala na siya. Patay na si Ate Jeanette. I'm so sorry, Biang. Gusto ko na po umuwi. Please. Dad, I'm sorry. Kung alam ko lang yan ang huling beses na mag-uusap tayo kagabi. Feeling kilig pero may question mark? Pauso? Kinikilig ka ba talaga o hindi? O paasa ka lang? Girl, dead muna kasi yan. Alam mo, mag-siomay na lang tayo. Ako na lang muna, wala akong gana. Bukas, samahan mo ako. Magde-deliver ako ng suit sa isa kong kliyente. Tapos, after na, magpa-foots pa tayo. Girly time! Tutulong pa ako sa blood donation drive bukas. Ikaw na lang muna. Pagkatapos nun, half day lang yun, di ba? Ha? Ayaw pa rin? Card! Akin na yan! Alam mo, tandaan mo to. You need to enjoy and live your life to the fullest. Kahit na alam mong hindi ka gusto ng Gavin na yan, at si Kathy talaga yung gusto niya. O sige ka, baka hindi mo magawa yung mga gusto mong gawin kasi hanap ka na ng hanap ng kaiinisan sa Kathy na yan. May mga bagay talaga na hindi umaayon sa gusto mo. I am both sa'yo, Carla. Alam mo, aalis na lang ako, mag-siomay na lang ako to show my love for you. ha? Ayaw mo talaga? Sana pala sinamahan kita. Sana nakipag-bonding na lang ako sa'yo. Tapos hindi pa kita pinagbigyan. I'm sorry, Tonet. I'm so sorry. Janine, anak, I'm so sorry. I didn't know na malapit ka pala kay Tonet. Hindi naman po close sa kanya. Nagigilty po kasi ako. Janine! Magkasama kayo ni Atoy? Hindi. O sino kasama mo? Wala kang pake. Janine!
Nakita ko po kasi siya sa CR ng mall. Hinahanap niya po si Daddy pero di ko po sinabi na magkasama kami. Tinakbuhan ko po siya kasi ayoko siya kasama. Kampi kasi siya kay Ibyang eh. Anak, I'm sorry. Bakit ka ganyan, Janine? Dapat dinala mo si Ate Tonet kay Tatoy. Baka walang masama nangyari sa kanya. Baka di siya madisgrasya, baka buhay pa siya ngayon. Ibyang, anak, huwag mo naman sisihin si Janine. Hindi ko naman alam yun eh. Huwag mo nga ako awayin. Aawayin kita. Kasi masama ka talaga. Ibyang, makinig ka sa akin. Alam ko masakit to sa'yo. Pero hindi ginusto ni Janine na mawala sa Tonet. Hindi nga po. Pero masama talaga siya. Dahil sa'yo, nawala ang isang tao na nagmamahal sa akin. Dahil sa'yo, dahil gusto mo, ikaw lang lagi ang bida. Ano pa ba gusto mo, Janine? Ha? May nanay ka na. May tatay ka pa. Kulang pa ba yan sa'yo? Ang damot mo! Pahinga ka na, Nitchay. Salamat nagpakita ka sa akin, ha. Binaramdam mo pa yung pagmamahal mo. Anong balita, son? Ang sabi ng pulis tsaka ng admin? Nakausap ko, pero hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi nilang pagkamatay ni Tonet, eh. Freak accident? Nahulugan lang ng mga scaffolding, ganun? Base daw dun sa nakakita, may isang lalaki na pilit siyang sinasama kasi ninakawan daw siya. Tumakbo si Tonet kasi nag-deny siya, hindi naman niya ginagawa yun. Pilit siyang sinasama sa presinto. Siguro, umawal yung security, doon siya napunta doon sa under construction na bakantek lugar na yun. Posible po. Posible yun. Hindi magnanakaw yung kapatid ko, eh. Sino kaya yung lalaki yung nagbibintang sa kanya na nagnakaw siya? Martina. Sabi sa akin ng maid, pagdating dito, nag-iinom ka na raw. Ano pinoproblema mo? Patay na si Tonet. I just need to unwind and get things out of my mind. Jeez. Pero buti mo na yan, no? Hindi pa okay para maka-unwind ka? I know what you're saying, pero hindi talaga mawala sa isip ng itsura niya, okay? First time ko makapatay ng tao. I've never done that.
feel sick to my stomach just thinking about it. Just let me freaking drink. Okay. Kung yun ang makapagpakalma sa'yo, maglasing ka. Pero, napatay mo siya for a good reason. Kung buhay pa si Tonet, masisira tayo. So relax. Proud of you. Okay? Na-email ko na yung CV ni SPO3 Miguel Reyes. Para saan ba to, Padua? Personal mission lang, sir. Eh, yung tao ko sa shop, yung assistant ko doon, si Tonet. Namatay kasi, sir. May hinala ako na hindi aksidente nangyari sa kanya. Itong si SPO3 Miguel Reyes, na research ko, siya ang naka-assign na pulis dito sa kasong to. Ah, so magiging pulis ka naman ngayon. Kakailanganin mo ng ID at saka ng badge. Eh, hindi ko na mapuproduce yan. Hindi naman kailangan ng totoong ID at badge, Kernel. Bukan napaghandaan mo na. Good luck, Padua. Thank you, sir. Sandali lang CR lang ako. Uy, Carla! Carla! Nabalitaan namin yung nangyari kay Tonet. Oo, wala na siya. Na-aksidente siya. I'm so sorry, Carla. Finally. Salamat sa inyo, ma. Kahit hindi ko kayo tatawagan, nandito kayo para sa akin. Siyempre naman. Best friend mo kami, di ba? Di ka namin iiwan. Sasamahan ka namin sa lahat. Tsaka Carla, for life to. Ano ka ba? Rest back at backup mo kami sa lahat. Tama. Does Kathy know? She's with Kathy. I'll call him right now. Wag na, wag na. Ayoko ma-disturb sila sa date nila sa bad news ko. Kaya mo na siya. Officer Reyes, good evening po. Ano po kailangan nila? Evening. Nag-iimbestiga ako doon sa nangyari kay Tonet Mendoza. May nakahalap ako na pinagbintangan pala siya na nagnakaw bago siya namatay. Anong item ba daw yung ninakaw niya? Sir, wala naman po nabanggit eh. Pero meron po siyang ninakawan, 2. Yung isang babae, cellphone naman daw po. Cellphone? Pero wala namang cellphone na nakita sa mga gamit niya. Kung hindi yung cellphone lang niya.
Eh baka naman po naibato niya na nung tumatakbo siya. Alam niyo naman po ang mga geng-geng pag mahuhuli na eh. Nakakapagtaka. Kasi wala naman police records yung Tonet eh. So mukhang di talaga siya magnanakaw. Kasi nakalagay din doon na nagtatrabaho daw siya sa isang tailoring shop sa Baclaran. So may trabaho naman. Mukha naman matino. Tsaka hindi rin member ng geng-geng. Wala siya sa listahan ng geng-geng. Kaya nung nakausap ko yung kapatid, sabi nga daw kaya daw siya pumunta sa mall. Dahil makikipagkita siya sa kapatid niya. Ano ang itsura nung lalaki at babaeng nagbintang sa kanya? Sir, yung lalaki po kasi matangkad, maputi. Mayaman kong pumorma, sir eh. Tapos yung babae po maganda, bilog ang mata. Hindi ko lang pong makalimutan yung sinabi ng Tonet na parang magkasabot yung dalawa eh. Mag-asawa raw. Asawa. Itong CCTV din. Pwede ba makita yan? Eh sir, nag-crash po yung computer system natin, yung fire alarm. Nabura po lahat ng record files natin nung buong araw na yun eh. Kaya wala po tayo makukuha, sir. Bura? Yes, sir. Paano mo nababura yan? Unless may nagbura. Hindi ganito ang pabango na sinusuot ni Tonet. Say that again, Audrey. Nakita ni Janine na namatay yung Tonet? I'm not sure, pero nakita niya yung itsura ni Tonet nung naaksidente siya sa loob ng mall. Ang sabi niya, duguan daw siya. Oh, that must be traumatizing for her. Ay, bakit kasi dinala pa ni Ato yung bata doon? Eh, hindi naman yung sinasadya, Dad. It's just all so sudden. Kaninang umaga nandito si Tonet to see me and now, wala na siya. Well, I mean, that's life, right, Audrey? Hindi naman natin talaga alam kung kailan tayo kunin. Tsaka sana naman, Audrey, huwag mong patulugin si Janine sa bahay ng tatay niya. It doesn't seem like she's safe with him. Hindi mo kilala si Atoy. Wow, ngayon pinagtatanggol mo pa. Wait, Martina. Nakainom ka ba? Yeah, sorry, Dad. Just to, wind down a little bit. I'm a little bit tipsy kasi hindi na ako sanay, so I think I'm just gonna... Wait, what happened to your back? It's missing a stud. Look. Yan. Oh. Hindi ko lang ito napansin. Saan ka nagpunta the whole day?
sorry na. Distakla ako sa bag mo. Oh, thank you. It's my favorite one, my lucky bag. So parang may kulang yata, parang may sira. Parang kulang ng isang stud na ganito. Ebidensya. Kailangan maliis natin yun. Alamin mo kung magsasampa ng kaso si Emerson sa asawa niya. Kapag ka ba tinuloy ni Emerson ang reklamo niya, ano ba mangyayari sa kanya? Baka isunod na si Emerson sa kapatid niya. Nanay nung anak mo yung pamilya ng mga regalya na yun eh. Pag ba nagkaipitan, kanino ka kakampi?